are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. Magandang gabi po mga kapatid. Muli ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Aramis ng Christian Cathedral, na lagi nagsasabing nagtuturo at nagtatanggol ng katotohanan at nagtutuwid naman ng lahat ng kamalian at kasinungalingan. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang matagal ng issue hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos, at nais ko po sa ating pag-aaral ngayong gabi, totoo nga ba at turing nga ba na expired na ang Ten Commandments? Ito po ang ating tema at nawa ay i-share po natin ito at hindi lamang po natin i-likes. Kaya ang una po nating tanong, bakit ang Ten Commandments ay expired? Sabi ng iba kasi hindi pa. So ngayon, unang-una, kasi ang Ten Commandments ay siyang una at lumang tipan. The Ten Commandment itself is the word of the covenant. Ibig sabihin, yung Ten Commandments, yun mismo ang tipan na ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan, sa bayang Israel. Exodo 34:27-28 at Deuteronomy 4:13-14. Sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo itong sinasabi ko, dahil ito ang tuntunin ng kasunduan ko sa iyo at sa Israel. Sabi ng Panginoon, write this word. For after the tenor of these words, I made a covenant. So maliwanag, may tipan ng ang Diyos ay gustong ibigay kay Moses at sa bayang Israel. Verse 28, naroon si Moses kasama ng Panginoon sa loob ng 40 araw at gabi na wala siyang kinain at ininom. Isinulat niya sa malalapad na bato ang mga tuntunin ng kasunduan. Ano raw po yung kasunduan? Yung words of covenant, ang 10 utos. Mga kapatid, 10 utos po ang words of covenant. Kaya maliwanag na ang unang tipan, 10 commandments. Ano yung 10 commandments? Ang words of covenant. Book of Exodus, kanina, ngayon natin, sa Book of Deuteronomy 4:13 and 14. Sinabi niya sa inyo ang mga bagay na gagawin ninyo sa pagtupad ng mga kasunduan niya sa inyo. So he declared his covenant. Ano sabi raw, anong covenant? Ito ay ang 10 utos na iniutos niyang sundin ninyo at isinulat niya ito sa 2 malalapad na bato. Kapatid, meron bang covenant? Yes. Anong covenant? Ang basis po ng covenant, 10 commandments. At anong pinagagawa ng Panginoon sa bayang Israel at sa buong bayan at kay Moses? Ang sundin or to obey or do the first covenant. Verse 14, nang panahong iyon, inutusan ako ng Panginoon na ituro sa inyo ang mga utos at mga tuntunin na susundin ninyo roon sa lupain na inyong aangkinin at titirhan. So the Lord gave a command, the Lord gave a statutes, yung paratuntunan, and also at the same time, God gave judgment o yung tinatawag nating kahatulan sapagkat napakahalaga po nito ng 3 bagay na ito. So una, anong covenant? A covenant is an agreement of 2 parties and has the following. So nakipagtipan ang Diyos sa bansang Israel, kaya covenant po yung kanilang ginawa.
Anong covenant? At para masabi natin covenant ay covenant ng God ay the Old Testament covenant is the law of Moses. Kaya yung covenant ay agreement ng two parties. Para masabing ito'y covenant, ito dapat mayroong commandment o pag-uutos. Lumang tipan is law in the stone. New covenant, law in the hearts and in the minds of men. So totoo ba na meron? Opo, sabi nga natin kanina, Exodo 34:27 and 28, yung pong tipan na yun na words of covenant ay 10 commandments. What about the new covenant? Ang new covenant ay nakasulat naman sa puso. Sabi rito ng Hebrews 8:6-12, ngunit mas mainam at mas mabuti o ekselente ang ministeryo ng Panginoon sapagkat siya'y tagapamagitan ng mas mainam na tipanan na itinatag sa mas mabubuting pangako o magagandang pangako sapagkat ang unang tipan ay may pagkukulang. We can see that on verse 7. For if that first covenant had been faultless, then should no place have been sought for the second. Maliwanag po, may pagkukulang yung unang tipan. Kasi po, ang iba, sinasabi nila, walang pagkukulang. Ang kino-quote nila, nilalagpasan nila ang verse 7. At kino-quote nila ay ang verse 8 na pagkabanggit dito, sapagkat nakitaan sila ng pagkukulang, kaya sabi ng Panginoon, ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambayan ni Israel at sa sambayan ni Juda. Mga kapatid, maliwanag verse 7, yung unang tipanan, yung 10 Commandments, faultless. Sabi doon, may pagkukulang, as a fault. Kasi kung ito daw po ay faultless, sorry sa word na nabanggit ko kayo na, kung ito raw po ay faultless, hindi na mangangailangan ng pangalawa. Kasi nga faulty, kaya nangailangan ng pangalawa. Verse 8, sapagkat may pagkukulang yung unang tipanan, may pagkukulang higit sa lahat ang mga tao sapagkat hindi naman po lahat tumupad sa tipanang yaon. At ang pagkabanggit ng verse 9, hindi unang gaya ng tipan na aking tipan na ginawa ko sa kanilang mga magulang nang sila ilabas ko sa Ehipto, sapagkat hindi sila nagpatuloy sa aking tipan, kaya sabi ng Panginoon, nabaliwala yung kanyang tipanan sa kanila. Verse 10, ito ang tipan na gagawin ko sa bahay ng Israel. Pagkalipas ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang kautusan sa kanilang isip at isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y aking magiging bayan. Mga kapatid, ang Old Covenant ay nakasulat sa bato, ang 10 Commandments. Ang New Covenant, ang law, nakasulat naman sa isip at saka sa puso. Sabi rito, verse 11, hindi na nila tuturuan ang kanilang mga kapitbahay at ang kanilang mga kapatid at sasabing, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila ay makikilala nila ko. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanila na mga walang katwiran at makasalanan, at sabi rito, ang kanilang mga kalikuan ay hindi ko na aalalahanin. So mga kapatid, ito po yung bagong tipan at saka yung lumang tipan. Yung lumang tipan nakasulat sa 2 pirasong bato. Ang bagong tipan nakasulat sa isip at sa puso ng tao. So para masabing ito'y may tipan, kailangan meron itong palatuntunan. Anong palatuntunan? Deuteronomy 4:13 and 14 sa Old Covenant, at sa New Covenant naman ay Galatians 5:16. At sabi rito, at sinabi ko sa inyo, ang aking tipan ay inyong dapat sundin, ang 10 utos na nakasulat sa 2 tapyas na bato. At tinuruan ko rin kayo ng mga palatuntunan at mga kahatulan. Sabi po rito sa verse 14, yan, upang magawa ninyo, doing or obeying ang requirements po ng Old Covenant sa lupain na ibibigay ko sa inyo. Sa New Covenant, sabi rito, this I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.
Ang Old Covenant is by doing, obedience. Ang New Covenant is by walking, walk in the Spirit. So, meron pala tuntunan? Yes. May kautusan? Yes. Meron bang kahatulan? Oo naman. Deuteronomy 4:14. Anong pagkabanggit po sabi doon? And the Lord commanded me at that time to teach you statutes and judgment, that you may do them in the land whither ye go over to possess it. So, meron ho bang judgment, katulan? Opo, yung lalaking nahuli po na nangangahoy na natagpuan ng araw ng Sabat. Anong ginawa sa kanya? Stoned to death. And the commandment is very, very new. Sinuway niya yung kautusang ang araw ng Sabat ay dapat ipapangilin. Hindi dapat isasagawa. Sa New Covenant naman ay yung case ni Ananias at ni Sapphira sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 5, verse 3 to 4. Ngunit sinabi ni Pedro kay Ananias, bakit pinuno ni Satanas ang puso mo upang magsinungaling sa Banal Espiritu, upang itago ang bahagi ng pinagbilan ng lupa, habang ito'y nasa sa iyo pa, hindi ba't nasa iyong kamay? Ngunit na ito'y maibenta na, di ba't nasa inyo pa rin kamay? Bakit, sabi ng Panginoon, dinaya mo ang mga bagay na ito o nagsinungaling ka sa hindi sa Diyos, hindi sa tao, mga kapatid. Ito po kasing si Ananias at Sapphira ay nangako, ibebentang ari-arian, pagkatapos ibibigay sa gawain. And during those days, bago pong buhos ang banal na espiritu sa iglesia. So, nangyari sa dalawa, mag-asawa, nagkutsabahan, sa halip na ibigay yung pinangako nilang buong presyo ng pinagbilan ng kanilang property, itinago po ang ilan. At sabi ni Pedro, Apostle Peter, hindi kayo sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Kaya right on the spot, pag magpapatuloy po tayo ng pagbasa, ang mag-asawa po ay namatay. Bakit namatay? Kasi nga po, sumuway sila sa palatuntunan na nire-require ng bagong tipan na nakasulat sa puso at sa kaisipan. So, itong Old Covenant niratified ng blood. Yung New Covenant niratified o pinagtibay ng dugo. Sa Exodo 24, verse 1 to 4, 7 and 8, ay mababasa po natin yung pagpapatibay sa Old Covenant. Sabi rito, sinabi ng Panginoon kay Moses, umakyat ka rito sa akin at isama mo sina Aaron, Nadab, Abiho at ang 70 tagapamahala ng Israel. Sa malayo mo sila pasambahin sa akin. Ikaw lang, Moses, ang makakalapit sa akin, ang iba hindi na maaring makalapit sa akin. Hindi dapat umakyat dito ang mga kasama mo. Nang sinabi ni Moses sa mga taong lahat ng iniutos o itinuro ng ating Panginoon, sabay-sabay silang sumagot. Susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. At isinulat ni Moses ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kinaumagahan, bumangon si Moses at nagtayo ng altar sa paanan ng bundok at naglagay siya ng 12 haliging bato na kumakatawan sa 12 lahi ng Israel. Kinuha rin niya ang aklat ng kasunduan at binasa ito sa mga tao. At sumagot ang mga tao, susundin namin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Susundin namin siya. Pagkatapos kinuha niya ang dugo sa mga mangkok at iwinisig ito sa mga tao at sinabi, ito ang dugo na nagpapatibay sa kasunduan na ginawa ng Panginoon sa inyo nang ibinigay niya ang mga utos na ito. Makita natin may pagpapatibay doon sa covenant na 10 Commandments at walang iba kundi ang dugo ng hayop. Patungkol naman dito sa bagong tipan, meron din pong nakalagay ng pagpapatibay ay walang iba kundi ang dugo ng Panginoong Hesus. Ang lumang tipan, pinagtibay ng dugo ng hayop. Okay? Ang bagong tipan, ulitin ko po, ang lumang tipan, pinagtibay ng dugo ng hayop. Ang bagong tipan, pinagtibay ng dugo ng ating Panginoong Hesus. At ito'y makikita natin sa Hebreo 9, 11 hanggang 21.
Ngunit nang dumating na si Kristo na punong pari ng bagong pamamaraan na higit na mabuti kaysa dati, pumasok siya sa mas dakila at mas ganap na tolda na hindi gawa ng tao at wala sa mundong ito. Ibig sabihin dito ng writer ng Book of Hebrews, hindi po sa toldang nasa lupa ang ministry na ginawa ng ating Panginoong Hesus, kundi sa tolda sa kalangitan. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya kundi ang sarili niyang dugo at sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan magpakailanman. Sa ating mga kasalanan, magpakailanman. Mga kapatid, once a year, ang high priest ay pumapasok po sa templo, sa dakong kabanal-balalan o pinakabanal. Ang ating Panginoong Hesus pumasok sa templo sa kalangitan, sa dakong pinakabanal. Ang dala po niya, hindi dugo ng hayop, kundi mismo kanyang sariling dugo. Ito yung tinatawag nating Yom Kippur o Day of Atonement. Para saan? Para sa katubusan ng mga kasalanan ng mga tao. Ayon sa kautusan, kung itinuturing na marumi ang isang tao, kailangan siyang wisikan ng dugo ng kambing at toro at ng abo ng guya para maging malinis. Kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang banal na espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso at isipan para matalikuran natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Verse 16, maihalon tulad dito sa isang huling testamento, the first covenant, na kailangan mapatunayan na namatay na ang gumawa nito dahil wala itong bisa habang nabubuhay pa siya. Nagkakabisa lang ang isang testamento kapag namatay na ang gumawa nito. Kaya maging ang unang kasunduan kinakailang pagtibayin sa pamamagitan ng dugo. Ano pong pinagpatibay sa lumang tipan? Dugo ng hayop. Sa bagong tipan, dugo mismo ng ating Panginoong Jesucristo ang tinatawag nating dakilang saserdote doon sa bagong pakikipagtipan. Verse 19, sapagkat nang ipahayag ni Moses ang kautusan sa mga tao, kumuha siya ng dugo ng mga guya, kambing, at hinaluan ng tubig. At isinawsaw niya rito ang balahibo ng tupa na kinulayan ng pula na nakatali sa sanga ng isopo. Pagkatapos, winisikan niya ang aklat ng kautusan at ang mga tao. At sinabi niya, ito ang dugong nagpapatibay sa kasunduang ibinigay at ipinatutupad sa inyo ng Diyos. Winisikan din niya ang dunang dugo, ang toldang sambahan at ang lahat ng bagay doon na ginagamit sa pagsamba. Mga kapatid, pinagtibay ang lumang tipan, ang Ten Commandments na iniutos ng Diyos sa sundin ng bansang Israel sa dugo ng hayop. Pinagtibay din yung bagong tipanan ng dugo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus at pagbubuwis ng buhay. So, both Old Covenant and New Covenant is a covenant of law. Yung unang tipan ay law of Moses at ang pangalawa, New Covenant, ay law of the Spirit. So, both Old and New Covenant are covenants of law. Bakit po natin to sinasabi? Sapagkat tayo po'y pinagbibintangan, wala daw po tayong kautusan. Kaya tayo malaya ng papatay, malaya ng magnanakaw o mangangalo niya. Hindi po. Both covenant, Old Covenant, New Covenant ay law or covenant of law. One is the law of Moses or the Ten Commandments, and one is the law of the Spirit, na nakabase la ang law of the Spirit sa biyaya at katotohanan na itinatag sa pamamagitan ng dakila o ng pag-ibig na nakasulat sa isip at puso ng mga tao. John 1:17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. The Old Covenant, covenant of law. The New Covenant, the law, the covenant of grace
and truth. Dumating yung grace and truth, kaya nasa ilalim po tayo ngayon ng law of the Spirit, hindi po ng law of 10 Commandments. Tapos, ito pa, Mark 12:28 to 33, may isang tagapagturo ng kautusan doon na nakikipakinig ng pagtatalo nila. Napakinggan niyang sumagot si Jesus. Kaya lumapit siya at nagtanong din, ano po ba ang pinakamahalagang utos? Siguro kung SDA ang ating tatanungin, sasabihin nila, about 10 Commandments. Eh ang Panginoong Isus po, hindi naman siya SDA eh. Siya po'y Hudyo. Kaya sumagot siya, verse 29, ang pinakamahalagang utos, pakinggan ninyo, mga taga-Israel, ang Panginoon na ating Diyos, ang natatangi o nag-iisang Panginoon. Kaya mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. At ang pangalawa ito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pang mahalaga kaysa sa dalawang ito. Sinabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ang buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan. So ang pangalawa, sabi nga po ay mahalin ang kapwa. Sinabi ng tagapagturo ng kautusan, tama po kayo guro. Totoo ang sinabi ninyo na iisa lang ang Diyos at wala nang iba at kailangang mahalin buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas. At kailangan mahalin din ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili, higit na mahalaga ito kaysa sa lahat ng uri ng handog na sinusunog at iba pang mga handog. Mga kapatid, sa Roma 13:8 hanggang 10, nakalagay doon, ang taong umiibig ay nakakasunod sa kautusan. That is the old law or the old covenant, which is the 10 Commandments. Sapagkat ang taong umiibig hindi papatay, hindi magnanakaw, hindi mangangalunya. Sapagkat ang pundasyon po ng law of the Spirit ay ang dakilang pag-ibig sa Diyos at ang dakilang pag-ibig sa kapwa-tao. Kaya mga kapatid, maliwanag po na Old and New Covenant ay covenant of law. Law of the 10 Commandments, law of Moses, sapagkat ito po ay 613 na mayroong palatuntunan at kahatulan. Law of the Spirit na mayroon ding palatuntunan at mayroon ding kahatulan. So yung Old and First Covenant, yung Old or First Covenant ay expired na. Pinawalang bisa na. Ayon sa Hebreo 8:13, nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan kasi meron ng New Covenant. O di malinaw na pinawalang salang o pinawalang bisa na niya ang nauna. At ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Siguro ang tanong, kailan expired ang 10 Commandments o ang Old Covenant? Na ang templo po ay mawasak noong AD 70. Sapagkat kasama po sa Old Covenant, 10 Commandments ay ang paghahandog sa templo. Eh wala na pong templo, paano pa maghahandog? Inalaw po ng Diyos na ang templo ay mawasak kasi nga po, nang isinulat ang Hebrews, Book of Hebrews is about AD 60. So AD 70, tapos na. Wala nang paghandog. Sapagkat minsan pa, inihandog na ng Panginoon ang kanyang sarili, itinigis ang kanyang dugo, so that this covenant is an everlasting o eternal covenant. Ang templo po ang lugar na alaya-alayan ng mga handog. O alayan ng handog, once a year, yung tinatag natin Yom Kippur o Day of Atonement. Dahil sa final sacrifice na ang ginawa ng Panginoong Sus, inahandog niya minsan lang. Kasi sa bansang Israel, nang hindi pa dumarating ang Panginoon, every year nag-ahandog po sila sa pamamagitan ng high priest. Si Jesus, ang high priest ng bagong tipan, inihandog, hindi po ang hayop, ang kanyang sarili, ang kanyang dugo, banal, matuwid, at nilinis tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya hindi na po kailangan pa ng panibagong paghandog. Mismo ng Panginoong Hesus, inihandog niya ang kanyang sarili. Kaya ang luma o ang unang tipan ay natapos na. Hebrews 9:28. Sa ganoong paraan upang batayin niya ang mga kasalanan ng marami, inihandog ni Kristo ang kanyang sarili ng minsan lamang.
Siya ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon doon sa mga masiglang naghihintay sa Kanya, hindi upang batayin ang kasalanan, kundi para sa kaligtasan. Mga kapatid, sa muling pagbabalik ng Panginoon, nasa langit na po siya kasi, para po yung salvation ay fully 100% spirit, soul, and body ay makamtan po ng mga nananampalataya sa Kanya so that we may receive a glorified body. So, yung mga hindi naniniwala na tapos na ang Ten Commandments, nagkakaroon po sila ng tinatawag na misleading teaching on Old Covenant. Ulitin ko po, ano ba ang Old Covenant? Ang Old Covenant ay 10 Commandments. Kaya hindi makatanggap na ang 10 Commandments ay expired na. Sinasabi nila na kasi sa Hebrews 8:13, wala naman explicitly yung salitang tipan o covenant po doon. Nako, sa ganitong paraan, nililigaw po nila ang kanilang followers. Pero pag tinignan natin from verse 6 to verse 13 ng Hebrews chapter 8, ang main topic o context na binibigyan din po doon ng author ng Book of Hebrews ay covenant. Hindi ko maintindihan bakit hindi makita ito, or possibly kasi nga, pag bulag ka, wala kang nakikita. At dahil sa wala kang nakikita, yung naririnig mo na lang na luma, yun pinananatili mo. Meron na pong bago mga kapatid. So hindi ko mawala yung word na covenant on verse 13, wala na nga. Tingnan natin sa Hebrews chapter 8, verse 6 to 13. Ngunit higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari kaysa sa mga gawain ng mga pari, yung Levitical priest. Dahil siyang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti kaysa sa nauna. Mga kapatid, better covenant than the first covenant. At nakasailala ito sa mas mabubuting mga pangako. Alin daw? Yung new covenant. Kung walang kakulangan ang unang kasunduan, that's the first covenant, hindi na kinasana, kinailangan pang palitan. Mga kapatid, ito yung inuumit nilang basahin, yung verse 7. Pero yung verse 8, tinutuloy nila. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan, kaya sinabi niya, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at mga taga-Huda. Mga kapatid, verse 7, ang dahilan kasi may kakulangan ang unang kasunduan, ang unang tipan. Anong unang tipan? 10 Commandments. Dahil sumusunod ang mga tao sa unang kasunduan, kaya lang may kakulangan at may kakulangan din yung mga tao kasi pantakip lang po yung dugo doon. Leviticus 17:11, sabi ng Panginoon, ibinibigay ko ang dugo ng hayop kapag sila po ay nagpapatay ng kordero, ng tupa, o kaya ng kambing at ng baka, yung dugo po ay siyang simbolo na panlinis o atonement para sa sambayang Israel. Ngunit ang Panginoong Hesus, nang siya po'y namatay, inondog ang kanyang dugo once and for all. Ito po yung inaantay ng bayan ng Israel, the perfect sacrifice. However, sabi nga, may kakulangan at di naman nila tinanggap ang ating Panginoong Hesus, kaya bansang Israel hanggang ngayon po, nag-aantay pa ng Messiah. So, ino-omit ang verse 7 at ang binabasa ay verse 8. O ayan, ang may kakulangan, yung mga tao, hindi ang kasunduan. Ay naku mga kapatid, maliwanag pa po. Sa sikat ng araw, verse 7, kung walang kakulungan ang unang kasunduan, hindi na sana kailangan pang palitan. Dahil may kakulangan, naglagay ng bago. Sabi ng Panginoon, gagawa ako ng bagong kasunduan. Hindi ito tulad ng kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila nung akayin ko sila palabas sa Ehipto. Hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila. Kaya, sabi ng Panginoon, pinabayaan ko sila. So, nabaliwala yung unang kasunduan. Sinabi ng Panginoon, ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel. Pagdating na araw na yon,
Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko at isusulat ko ang mga ito sa puso nila. Ako magiging Diyos nila at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na kailangan pagturuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon sapagkat kikilalanin nila akong lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang kanilang mga kasalanan. Verse 13, nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna. At ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang. Mga kapatid, verse 13, God speaks of a new covenant. Yung word na covenant doon, naka-italize kasi supplied po siya. Kasi para lubos na maunawaan ng reader, na ang pinag-uusapan doon ay covenant. No, hindi naman nangangulugan na wala yung word na covenant na isinupply ay hindi covenant ang niluma. Sa parang ganito, nang sabi ng Diyos na may bago na. Malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna. Ano ba yung nauna? E di yung first covenant, yung old covenant na naluma na nga kasi nga nawala na kasi yung pag-offer sa templo, wasak na ang templo. Pangalawa, in-offer na ni Jesus ang the final sacrifice. Mismo yung kanyang dugo. Kaya yung covenant na binabanggit po sa verse 13, covenant po yun. Kahit tanggalin ang covenant at kahit isupply ang word na covenant. Ito po ang isa sa malaking panlilinlang ng mga nagtuturo ng tipan na luma para masunod ang Ten Commandments. Mga kapatid, ulitin ko po, ang Ten Commandments, ang words of covenant. Wala na yung Old Covenant o First Covenant. Kaya nasa new covenant na tayo, na law din naman ang law of the Spirit o tinatawag din na law of Christ na founded in the love or in the love of God. Loving God and loving every man or mankind. So, yung claim na kailangan sundin ang 10 utos bilang patunay na ang tao ay naligtas. Mga kapatid, wala pong tinuturo ang banal na kasulatan sa mga mananampalataya na kailangan sundin ang Ten Commandments bilang requirement or proof of salvation. So hindi po tayo masasave because of obeying Ten Commandments. Nung sinabi ito ng Panginoon, Lord, o teacher, anong gagawin ko para maligtas? Sinabi niyo, sundin mo yung 10 utos. Nagawa ko na po. O sabi ng Panginoon, di, ibigay mo yung mga ari-arian, benta mo, pamigay mo sa mahirap. Nalungkot yung tao. Sapagkat totoo pong siya'y mayaman kasi nga, ang pag-ibig po ang susi ng Panginoon para tayo po'y makaranas ng kaligtasan. Hindi ang 10 Commandments. Sinabi niya ito sa Hudyo. Paano po tayong mga hindi Hudyo? Wala naman tayo sa ilalim ng 10 Commandments. Wala tayong tipanan sa Diyos. So paano yon? Kaya nga po, ang tipanan na Old Covenant, First Covenant, tapos na. At ang meron po tayo, tipan para sa lahat ng tao, Jews o kaya ay Gentiles. So ang Bible ay nagtuturo, hindi pwedeng paghaluin ang luma at saka ang bagong tipan. Kasi mga mangangaral po na ito, na pinipilit ang Ten Commandments, pinaghahalo ang luma at saka po ang bago. Sinabi ng Panginoong Hesus sa Mark 9:16-17, walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilaban, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala rin naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapo ang alak. At ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, nilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at parehong silang magtatagal. Mga kapatid, parang ganito yan Sa bansang Israel, uso po yung gumagamit ng mag-aararo o kaya hayop na kakarga. Kailangan partner po. Kung baka ka partner. Hindi po pwedeng baka ang ipinartner, kalabaw. Mabibigti po yung kalabaw kasi mabilis maglakad yung baka at yung kalabaw matibay sa ulanan, sa lamig. Ang baka
matibay sa init. Subukan nyo po itong ilagay sa kawing na magkasama. Both of them will perish or will be destroyed. Kaya, mga kapatid, hindi pwedeng paghaluin ang luma at saka ang bago. Luma nga eh. Kaya sabi rito, ginanggit ng Panginoon, yung luma at saka yung bagong alak. Yung bagong alak, ilalagay sa bagong sisidlan. Yung lumang alak, ilalagay sa lumang sisidlan. Ito po ang tipa ng ginawa ng Panginoon. Yung New Covenant is about law, tawag natin is about grace, and the law of the Spirit. The Old Covenant is about law of Moses, and then law of the Spirit. Hindi po pwede siyang pag-mergin. Maliwanag, John chapter 1 verse 17, ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ni Moses. Ngunit, ang biyaya at katotohanan ay napasa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya makita po natin, mga kapatid, ang paghihiwalay ng dalawang tipan, ang grace of God at ang law of Moses. Pangatlo po, ang pagdating ng Banal na Espiritu ay nagpapatunay expired na ang Ten Commandments na siyang Old Covenant. Sa aletheia.com, ganito pong nakalagay, the Jewish Feast of Pentecost commemorates the giving of the Ten Commandments to Moses. While many have known that Pentecost was a Jewish feast, few know that one aspect of the celebration is the remembrance of Moses receiving the Ten Commandments. Ano raw pong Pentecost? Pag-alaala ng pagbibigay ng Diyos ng kautusan sa kay Moises at sa bansang Israel. Itong feast na Pentecost is held, ginagawa para ipaalala, yung i-commemorate yung giving of the law on Mount Sinai, which according to Exodus 19:1 took place on the 50th day after the departure from Egypt. Kailan ba dumating ang Holy Spirit? Ay the 50th day. Ang Panginoong Hesus ay 40 days umakyat sa langit, 10 days after, 50 days, mula doon sa kanyang kamatayan, at pagkabuhay na mag-uli, ay dumating po ang Holy Spirit. Para ano? Para ipakita ang paalala ng pagdating ng Holy Spirit ay ang pagdating ng bagong kautusan, the law of the Spirit. Kaya, maliwanag na maliwanag ang pagdating ng Holy Spirit, tapos na at tinapos na ang Old of First Covenant, ang law na 10 o ang commandment na 10 commandments. Pangapat, pinatunayan po ito ng banal na kasulatan, expired na. Okay, Hebrews 8:13, ang sabihin niya isang bagong tipan, pinagigluma niya ang unang tipan, ang una. Ito ngayon ay tumatanda at malapit ng mawala. The old, sa English sabi ito, and he said, a new covenant, he said, made the first old. Now that which decayeth and waxeth old is ready to vanish away. Ang Hebrew word pong old is palayo, which means, the Greek word, excuse me po, nagkamali lang ng encoding. The Greek word for old is palayo, which means to make old, pass, to grow old, to become worn or to abrogate. Ano raw? Lumipas na, matanda na, worn out na, inalis na, isinaisantabi na. Alin? Yung Old Covenant, yung Ten Commandment. Ito sabi rito, kaya po yung Old Covenant tapos na kasi isinaisantabi na. Ito ay sapagkat si Kristo ang hangganan ng kautusan, Romans 10:4, patungo sa katwiran ng lahat ng sumasampalataya. Christ is the end of the law. Ang Greek word po niya ay telos, means termination, end, finish. Yung kontrata, terminado, the end. Tapos, parang pelikula, the end. Pwede pag sinabing the end. Another verse, Galatians 3:23-26. Ngunit bago dumating ang pananampalataya, tayo ay naibalanggo sa ilalim ng kautusan at nilagyan ng hangganan para sa pananampalataya na ihahayag pagkatapos. Ano hangganan? Law. At anong hangganan? Faith. Yung pagdating po ng tinatawag na pananampalataya nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga,
ang kautusan ang naging patnugot natin, schoolmaster o tutor, upang dalhin tayo kay Kristo at upang tayo ay mapaging matuwid sa harap o sa pamamagitan ng pananampalataya. Schoolmaster daw ang law or ang Ten Commandments. Sa mga kapatid, ito pong nomos na tinatawag schoolmaster. Yung lahat ng 613 laws in the Old Covenant. Hanggang sa dumating ang pananampalataya at tayo maging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi sabi ng Galatians 3:11, wala pong pinapaging matuwid sa pamamagitan ng kautisan, kundi ang lahat ay magiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kapag dumating na ang pananampalataya, tayo hindi na sa ilalim ng isang patnugot o schoolmaster. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, kayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. Hindi po naging anak ng Diyos sa pagsunod ng kautusan, kundi naging matuwid. Pero kailanman, hindi po inalis ang kasalanan. Tinakban lang kasi atonement. But in the New Covenant, ang kasalanan po natin ay inalis sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At ito natanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung schoolmaster sa Greek word ay pedagogos, a guardian or tutor whose responsibility is to supervise and escort a child to school. Figuratively, tutor or an instructor. At ang tutor or guardian ay kailangan hanggang sa maabot ng bata ang age ng manhood. Sa Israel, para maging manhood ay dapat age 12 na. Ngayon, pagdating ng manhood, aalis na yung tutor or guardian. Kaya yung law, tutor ng mga Israel. Pero banggit doon, pagdating ng pananampalataya, wala na. Ihahatid ng tutor or guardian yung bata. Parang yung atin pong mga tagahatid sa eskwelahan. Hanggat ang ating mga bata hindi pa kaya magbiyahe, papunta sa paaralan, kailangan niya ng tinatawag pong tutor or guardian o tagahatid. Pero pag dumating ng panahon, kaya na niya, hindi na po siya kailangan ng guardian. Ang guardian, maiiwan na at ang bata pupunta na sa paaralan. At dito pinaliwanag yung role ng law at saka ang role ng pananampalataya. Tayo po ngayon ay nasa pananampalataya na under the new covenant. Another one, Galatians 5:18. Ngunit yaman kayo ay pinapatubay ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ay nako mga kapatid, kung ikaw ay nasa ilalim ng kautusan o lalo ng Ten Commandments, wala ka sa ilalim ng Espiritu Santo. Hindi tatak mo ng kaligtasan mo ang Holy Spirit. Kaya nga, yung nangangaral ng Ten Commandments, ang kanilang tatak Sabat. Samantalang ang tatak po ng New Covenant, Ephesians 1:13 and 14, Holy Spirit. Bakit? Sapagkat nasa kaloob-looban na natin ang banal na Espiritu, kaya hindi na natin kailangan ng tutor. Dahil ang Holy Spirit na nagsasabi sa atin, gumagabay sa atin, alin ang tama, alin ang mali. Kaya hindi nangangulugan, wala kang Ten Commandments, wala kang kautusan, meron ang law of the Spirit. Kaya ang sabi doon, walk in the Spirit at huwag mong nanasain ang gawa ng laman na kontra po sa gawa ng Espiritu Santo. Bakit? Kaya merong law and commandments because sa mga tao lumalakad sa laman. But if you are in the Spirit, the Holy Spirit dwells in you, He will lead you and guide you to walk according to the will and plan of God. Bakit? Dahil ang Holy Spirit mismo ang nasa iyong kaloob-looban. Nasa ilalim, hupo, Greek word, beneath, that is inferior in position. At ang nasa ibabaw na ay walang iba kundi ang pamunguna ng banal na Espiritu. Colossians 2:16-17, kaya nga, huwag ninyong hayaan na tulang kayo ng sino man patungkol sa pagkain o sa inumin o patungkol sa pagdiriwan ng kapistahan o sa bagong buwan o sa mga araw ng Sabat. Makita natin, new moon or the Sabbath days. Kasi marami pong Sabat eh. Meron tinatawag na yung 7th day, 7th year.
Kaya maraming sabat na sa panahon na yon, sabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas, hindi na po tayo sakop nito. At hindi kailangan tayo hatulan dahil sa ating pagkain at sa ating mga inumin o pagdiriwang ng kapistahan o ng mga sabat. Ang mga ito ay anino lamang ng mga bagay na darating, ngunit ang katunayan ay si Kristo. The body or the fulfillment of those feasts and celebration is none other than the Lord Jesus Christ. Hindi mo na kailangan makipag-usap sa larawan. Kailangan mo makipag-usap sa dumating na persona, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ala na po tayo sa ilalim ng shadows. Tayo po'y nasa ilalim na ng substance. At ang substance ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Yung shadow na ginamit doon sa Greek ay iskia, means shade. Okay? Shade. Wangis, sketch. Outline or an image cast by an object representing the form of that object. Mga kapatid, ang buong kapuspusan o shadow o outline ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Hesukristo. In conclusion, ang Ten Commandments sa unang tipan na ibinigay ng Diyos, expired na po. Wala na. Tapos na. Bakit? Ulitin ko po, ang covenant ay Ten Commandments. Kasi kung ano-ano pang mga tipan ng itinuturo ng mga nangangaral na kailangan sundin ang Ten Commandments. Maliwanag naman po. Exodus 37:34, 27, 28, Deuteronomy 14:13 and 14, na ang tipan ay 10 Commandments. Expired na po ba? Expired na. At ang Diyos mismo po ang naglipas o nagpalipas po nito nang ang Panginoong Hesus ay dumating. Because Matthew 5:17-19, Jesus fulfilled all the requirements of the law o yung requirement ng First Covenant. At yung righteousness niya ang ibinigay sa atin so that sa pagtingin ng Diyos sa atin, we are perfect. We committed no sin. Today, we are now living under the new covenant. Where the law, the old covenant, the 10 commandments, the 613 laws, kasi kasama po doon yung 10 commandments, 603 ng pinagmulan ay 10 commandments na nakasulat sa 2 tapyas ng bato, wala na po. Sapagkat ang bagong tipan natin, ang kautusan, nakasulat sa isip, nakasulat sa puso. Both are law, covenant of law. But the old covenant, the 10 commandments, is over. Expired. Wala na pong bisa. Nasa new covenant tayo, living under the law of Christ, the law of the Spirit, founded in loving God and loving others. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon at nawa ngayong gabi natuto po tayong expired na, maliwanag pa sa sikat ng araw, wala na po at expired na ang 10 Commandments. Magandang gabi po at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you po. Okay. Shoutout muna mga kapatid sa ating nasa live. At dito tayo sa question and answer mga kapatid. Question ni Jose Raini Tarayo. 613 laws, lahat pa ng iyon expired na? Bakit nag-practice ka pa ng tithes? Mga kapatid, dalawa yung tanong mo eh. Una, gusto kong sagutin, ang basis ng 613 laws ay ang 10 commandments. 603 plus 10 commandments, 613. Ang 10 commandments, ang covenant. Wala na tayo sa ilalim ng old covenant, nasa new covenant na tayo. Gaya ng sinabi ko kanina, Exodus 34, 27 and 28, ang word of covenant, Hebrews chapter 8 verse 13, na luma na. Kaya hindi na po natin ito pinapractice. Yung pangalawa, bakit nagtatides? Ay, tapos na po yung tithings na under the law of Moses.
At kung magta-tithes kayo as a form of tax, yung time ni Abraham, sapagkat si Abraham ay nagbigay ng 10% kay Melchizedek bilang priest at bilang pinakahari ng Salem. So that is in a form of tax kasi ang tax po ay 10% o yung tinatawag nating income tax. So yung tithing na law na ni-require ng tinatawag nating law under Moses, tapos na po yun. Abrogated na. Pero yung taxation na ginawa po ni Abraham, existing yon sapagkat wala pa ang Ten Commandments at ang Law of Moses, pinapractice na po yon as a law of taxation. So yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Question dito. Celso Reyes, good evening po, Bishop. Ang covenant po ba ay superseded na talaga or amended? Superseded or amended? Superseded o pinalitan na o sinaysang tabi. Yung old covenant, wala na talaga. Expired na eh. Ano ba ibig sabihin na expired? Di ba parang pagkain yan, pag in-expired, hindi mo nakakainin yan, tatapon mo na yan sapagkat makasasama na iyan sa kakain nito. Dahil ito ay expired na, hindi tayo under nito kasi wala na yung visa. Kaya meron na tayong bagong covenant, ang law of the Spirit na under the new covenant, na pinalitan ng bagong tipan, ang tipan ng biyaya at katotohanan, na ang pinalitan ay yung law of Moses. Kaya kung sinasabing isinaisintabi na, wala na. At kung kinokot po ito sa New Testament ay as a quotation, lalo na po sa bansa na sa mga Hudyo na itinuturoan ni Apostol Pablo sapagkat nung siya po'y sumulat ng mga tinatawag na epistles, ang inaabot po niya ay Jew at saka Gentiles. Sa mga Gentiles, sa mga Jew, kinukote niya ito to remind them of their covenant relationship ng Old Covenant. But regarding to us, hindi po tayo under ng Old Covenant. Under po tayo ng New Covenant. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasha. Dito tayo sa isang comment ni Judy Pinsahan. When we say expired means wala ng kabuluhan po. Ang ginawa lang ng Panginoon is susunod niya po ito at tinupad ang kautusan po dito na hindi kayang gawin ng tao po. Exactly. Expired na nga. Kaya natupad na, ang Panginoong Hesus lang ang nakatupad, kaya siya na-expired. Kaya yung magsasabing nasusunod na ito sa tulong ni Kristo, it is a big lie. Kasi sabi ng Word of God ay nagsasabing hindi nagkakasala, sinungaling. Kaya by the blood of Jesus, we are continually sanctified na inoffer niya doon sa templo sa heaven. So we are sanctified by the blood and ibinis natin ang kanyang katwiran. Okay. Siguro last question galing sa akin, bro. Okay. Hindi ko alam kung natanong ko na to sa'yo noon, pero itong sa Exodus 31 verse 16, sabi dito, therefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the Sabbath throughout their generation for perpetual covenant. Question ko, bro, yung mga Hudyong Kristiyano, children of Israel, pero Christian, nagsasabat pa din ba sila gaya ng pag-uustos dito na buong henerasyon nila or parang expired na din to? The whole generation. So ang mga Hudyo ngayon, nangingilin pa ng Sabat kasi hindi pa nila tanggap ang ating Panginoong Hesus. Sa heaven kasi, wala na magsasabat. Kasi aalisin na doon ang araw at saka ang buwan eh. Ang Sabat kasi, nade-determine sa pamamagitan ng buwan at saka ng araw. Sa new heaven and new earth, ang Diyos na mismo ang ating kaliwanagan. Wala na doong kadiliman. Kaya ang Diyos na mismo ang ating Sabat. And the word Sabat means rest. So we will rest in the Lord in the new heaven and in the new earth. Ngayon, yung mga Hudyo, dahil sa under pa sila ng Old Covenant, hindi pa naman nila kasi tinatanggap ang Panginoong Hesus na under ng faith, they still following the
the All Covenant na Saturday. Kaya, at saka ang holiday o kaya non-working day sa Israel, Sabado. Kaya talagang patuloy nila itong sinusunod kasi ito yung kanilang non-working day. Sa atin dito, ang non-working day ay Linggo. Sila, Sabado. Sa Muslim naman, Biyernes. Kaya patuloy nila itong gagawin para yon sa mga Hudyo lang sa Hudyo lang. Kaya iniulit natin kasi ang tipan, ginawa ng Diyos sa mga Hudyo. Baka tanungin ako, paano yung mga Hentil na kasama ng Hudyo? Natural, nasa ilalim sila ng pamayanan ng Hudyo, required silang sumunod. Parang ganito, nakikipamyanan ka, natural kang sumunod kung anong palutuntunan ng biyanan mo. Dahil ang mga Hudyo, nasa ilalim ng pamahalaan, ang mga Hentil na sumama sa Hudyo, sumama sa ilalim ng pamahalaan ng Hudyo, they are required to obey. So yung mga nasa ilalim lang ng Old Covenant, ang mga kailangan sumunod doon sa Sabat. Pero yung mga nasa New Covenant, every day is a day of rest, every day is a worship day to our God. So yun ang kasagutan natin, Bro Rasha. Final conclusion, bro, sa yung topic. Mga kapatid, malinaw ko na pong inilatag. Nawa makita at maintindihan po nating lubusan ano ang Old Covenant, ano ang New Covenant. Ang Old Covenant, 10 Commandments. Ang New Covenant is the law of the Spirit under the Holy Spirit na isinulat sa ating puso, founded in loving God and loving others. Nawa, ngayong gabi, yung pag-aakala po natin na existing pa ang 10 Commandments, hindi na po. Mga quotation na lamang yon, yung nasa New Testament, hindi po inuutos ng Panginoon, kundi inuutos po tayong lumakad sa pananampalataya sa ilalim ng kautusan ng Espiritu Santo. Nawa, naging malinaw po ito. I just want you to like and share this doon sa mga taong nagpipilit ng 10 Commandments. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. God bless you all po. God bless you all. Diyan nagtatapos mga kapatid ang podcast ni Bishop Iramis. Abangan nyo siya lagi dito sa Rasha TV. Every Monday yan, 7 p.m. At again, magpo-post kami ulit ng mga susunod pa ng mga topic dito lang. So you can follow me mga kapatid kung gusto nyo laging mapanood si Bishop Iramis. Or you can follow him mga kapatid dahil meron din kung gusto nyo magtanong sa kanya or magsuri sa CCC mga kapatid. Pwede nyo itanong kay Bishop. So mga kapatid, you can subscribe also yung ating YouTube channel, Rasha Debates TV, dahil nandun lahat ang podcast ni Bishop. So, pwede nyong i-search lang doon at balikan kung yung mga old na mga topics, no? So, maraming salamat mga kapatid. At this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear.